Noong September 5, 2017, bandang alas 7 ng umaga, dumating ang isang lalaki upang magsara ng isang templo sa lungsod ng Panipat. Ang Panipat ay isang lungsod sa isa sa pinakamayamang estadong Haryana ng India. Gayunpaman sa panahong ito, habang isa-isa niyang inilalak ang bawat silid, nakakita siya sa isa sa mga silid ng isang bangkay ng isang babae. Nang makita niya ang nasabing katawan, parang binuhusan ng asido ang mukha nito at halatang kagagawa pa lamang ng krimen. Nang masaksihan ang nasabing eksena, nataranta ang lalaki, kaya mabilis siyang tumawag ng mga pulis. Kalaunan pagdating ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen, agad nilang naunawaan na sinunog ng salarin ang mukha ng biktima para hindi na ito makilala. Sa kabilang banda, ang kasong ito ay ganap na kakaiba para sa pulisya. Ito ay dahil sa ang ganitong karumal-dumal na krimen sa isang sagradong lugar tulad ng isang templo ay napakabihirang. At ang salarin na sumunog sa mukha ng biktima ay napakatalino. Kaya naramdaman ng pulisya na maaaring napakahirap maghanap ng ebidensya ng biktima at ng salarin sa kasong ito. Ngunit nagulat ang mga pulis nang makatagpo sila ng identity card na pagmamay-ari ng isang dalagang may pangalang Jyoti malapit sa bangkay, kung saan kasama ang isang Aadhaar card, isang college ID card at isang mobile phone. Sa India, ang Aadhaar card ay isang uri ng identification card na ginagamit sa buong bansa. At sa pamamagitan ng Aadhaar card na ito, natuntun din ang address ni Jyoti. Bukod pa rito, nalaman din ng pulisya mula sa college ID card ni Jyoti na siya ay isang third-year Bachelor of Arts student. Sa mga dokumentong ito ng pagkakakilanlan, kinumpirma ng pulisya na kay Jyoti nga ang natagpo ang katawan. Kasunod nito, nakuha ng pulisya ang contact number ng isa sa mga miyembro ng pamilya ni Jyoti mula sa kanyang sariling mobile phone at ipinaalam nila sa pamilya ang sitwasyon. Ngayon, ang pamilya ni Jyoti ay labis na nag-aalala dahil ang kanilang anak na babae ay pumasok sa university mga alas 9 ng umaga. Ngayon ay halos gabi na at hindi pa siya umuwi. Nakarating ang pamilya ni Jyoti sa lokasyong ibinigay ng mga pulis at nang makita ng ama ni Jyoti ang wala ng buhay na katawang nakahandusay sa templo, napaluha ito dahil ang katawang yun ay ang kanyang anak na si Jyoti. Bagamat ganap na nasunog ang mukha nito, nakilala pa rin siya ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng mga damit, taas, buhok at ng mga bagay na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Matapos matukoy ang katawan, ipinadala ito ng pulisya sa ospital para sa isang post-mortem examination. Samantala, sa prosesong ito, kinuhanan ng pulisya ng ilang mga larawan ang bangkay ni Jyoti sa pinangyarihan ng krimen upang ang mga larawang ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa karagdagang pagsisiyasat. Kasunod nito, sa isang banda ay nirehistro ng pulisya ang isang kaso ng pagpatay kay Jyoti. Matapos ang post-mortem examination noong September 6, ibinigay ng pulisya ang katawan ni Jyoti sa kanyang pamilya at nang may mabigat na puso, inihatid ng pamilya si Jyoti sa kanyang huling hantungan. Sa buong pangyayaring ito noong September 5, isa pang kaso ang dumating sa atensyon ng pulisya ng Panipat. Ito ay ang pagkawala ng isang dalagang nagngangalang Simran Dupi. Sa panahong ito, nagulat ang mga pulis nang malaman nila na sina Simran at Jyoti ay parehong nag-aaral sa parehong kolehiyo at magkaklase at parehong nawawala mula noong September 5. Ang katawan ni Jyoti ay natagpuan na, ngunit wala pa ring impormasyon tungkol kay Simran. Nang marinig ang balita ng pagpatay kay Jyoti, natakot din ang pamilya ni Simran. Dumaan ang 2 araw at noong September 7, ang ama ni Simran na si Alok Dupi ay pumunta sa istasyon ng pulisya upang makakuha ng update tungkol sa kaso ng kanyang nawawalang anak na si Simran. Nang napansin niya ang ilang mga pulis na pinag-uusapan ang kaso ni Jyoti sa istasyon. Sa panahong ito, ipinakita sa kanya ng isang pulis ang larawan ng katawan ni Jyoti na kinuna ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit si Alok Dupi ay maingat na sinusuri ang larawan ng labi ni Jyoti. Sa sandaling ito, tinanong siya ng isang pulis kung bakit niya tinitingnang mabuti ang nasabing larawan. Bilang tugon, sinabi ni Alok Dupi na pakiramdam niya, ito ay ang kanyang anak na si Simran. Nang marinig ito,
Maging ang mga pulis ay natigilan at tinanong si Aloktobi kung paano niya nasabing anak niya ang katawang nasa larawan. Bilang tugon dito, sinabi rin ni Aloktobi na bagaman hindi niya nakita si Simran na nakasuot ng mga damit na ito, pakiramdam niya ito si Simran. Sa narinig na ito, nagulat ang lahat ng mga pulis sa istasyon dahil kung totoo ang sinasabi ng ama ni Simran, siguradong lilikha ito ng malaking kaguluhan. Pagkatapos, tiniyak ng pulisya ang ama ni Simran na pagtutuunan nilang mabuti ang kaso at pinauwi na ito. Sa kabilang banda, hindi ipinaalam ng pulisya sa pamilya ni Jyoti ang tungkol dito at pinag-isipang lutasin ang mga bagay ng palihim. Nang maglaon, nakuha ng pulisya ang mga detalye ng tawag ng numero ni Jyoti na nagsiwalat na huling nakausap ni Jyoti ang isang binatang nagngangalang Krishna. At mula sa mga detalye ng tawag na ito, napag-alaman din na si Jyoti ay nakikipag-usap sa binatang ito ng maraming beses araw-araw. Nang makita ito, agad na pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Jyoti at tinanong ang kanyang ama tungkol kay Krishna. Ang alam lang ng ama ni Jyoti ay matalik na kaibigan ng kanilang anak si Krishna at ilang buwan pa lamang na magkakilala ang dalawa. Gayunpaman, isang bagay ang tila kakaiba para sa ama ni Jyoti. Sa kabila ng pagiging matalik na kaibigan ni Jyoti, hindi dumalo si Krishna sa libing nito. Nang marinig ito, naghinala ang mga pulis kay Krishna. Ang kanilang teorya ay na maaaring tinapos ni Krishna si Jyoti at hindi man lang ito dumalo sa libing ng kanyang matalik na kaibigan sa takot na mahuli. Kaya naman, dumiretso na rin ang mga pulis sa bahay ni Krishna. Gayunpaman, isang bagay na nakakagulat ang natuklasan nila doon. Napag-alaman mula sa mga miyembro ng pamilya ni Krishna na naglayas ito ng bahay tangay ang 135,000 rupees o mahigit 89,000 pesos sa kasalukuyan mula noong September 5. Sa pahayag na ito, mas lalong tumindi ang hinala ng pulisya kay Krishna. Bukod dito, nalaman ng mga pulis mula sa isang tao na nang tumakas si Krishna dala ang pera, kasama niya si Simran noong panahong yun. Pagkatapos ng balitang ito, ngayon ay nagsimula na ring lumitaw ang hinala laban kay Simran para sa pagpatay kay Jyoti. Kaya naman, inilathala na ngayon ng mga pulis ang mga larawan nilang dalawa sa lokal na pahayagan at nag-anunsyo ng gantimpala para sa sinuman na makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanila. Nang malaman nito, ang ama ni Simran na si Aloktobi ay dumating sa himpilan ng pulisya at nagsampa ng reklamo laban kay Krishna para sa pagdukot kay Simran. Sinabi ni Aloktobi na ang anumang paratang laban sa karakter ng kanyang anak ay ganap na hindi totoo. Gayunpaman, kahit na pagkatapos nito, nakatuon pa rin ang pulisya sa paghahanap kina Krishna at Simran. Sa panahong ito, sinusubukan din ng pulisya na matrace sa mga smartphones ni Simran at Krishna. Ngunit dahil sa parehong naka-off ang kanilang mga telepono, hindi matukoy ang kanilang lokasyon. Gayunpaman, hindi nagtagal, binuksan ni Krishna ang kanyang mobile phone, kaya't ang kanyang lokasyon ay natunton sa magandang lungsod ng Shimla sa India. Sa sandaling malaman ang lokasyon ni Krishna, isang pangkat ng mga pulis ang agad pumunta sa Shimla. Pagdating doon sa tulong ng lokal na pulisya, sinimulan nilang maghanap sa lahat ng hotel sa Shimla. Sa paghahanap na ito, daang-daang hotel ang kanilang pinasok. Ngunit pagkatapos, naghinala ang mga pulis matapos tingnan ang registrar ng isang hotel. Sa totoo lang, walang sino man sa hotel na yon ang nag-check-in sa pangalang Krishna at Simran. Ngunit napansin ng pulisya ang dalawang pangalan na ang address na nakalagay ay Panipat. Pagkatapos nito, mabilis na nakarating ang mga pulis sa labas ng kanilang hotel room at kumatok sa pinto. Ngunit nabigla ang mga otoridad sa sumunod nilang nakita. Si Jyoti ang nagbukas ng pinto at sa loob, nakahiga si Krishna sa kama. Ang babae palang inilibing ng pamilya ni Jyoti ay hindi si Jyoti kundi ibang tao. Pareho silang naglagay ng mga maling pangalan, Shaya Matradha sa reception ng hotel upang hindi matunto ng mga pulis. Kaya lang hindi nila binago ang kanilang address na humantong sa kanilang pagkahuli. Ngayon may dalawang tanong ang pulisya. Una, kung buhay si Jyoti, sino ang babaeng inilibing ng pamilya ni Jyoti? At pangalawa, hindi man lang alam ng mga pulis kung nasaan si Simran.
Kaya dinala ng mga pulis sina Krishna at Jyoti pabalik sa Panipat. Sa istasyon ng pulisya, ipinatawag ang ama ni Jyoti at nang makitang buhay ang kanyang anak sa kanyang harapan, halos hindi makapaniwala ang kanyang ama. Sa ngayon, ang kasong ito ay naging napakakomplikado. Kaya iniharap sila ng pulisya sa korte para sa detalyadong interogasyon at pangangalap ng ebidensya. Mula doon nakuha ng pulisya ang 4 na araw na remand para kina Jyoti at Krishna. Pagkatapos nito, nagsimula ang mahigpit na proseso ng interogasyon. Di nagtagal, nagsimulang magkwento sina Krishna at Jyoti sa pulisya. Dito nalaman ng tungkol sa NSS. Ang pangunahing layunin ng NSS na kumakatawan sa National Service Scheme ay ang paunlarin ang personalidad at karakter ng mga estudyante at kabataan sa pamamagitan ng voluntaryong serbisyo sa komunidad. Parehong miyembro ng NSS sina Jyoti at Simran, kaya madali silang naging magkaibigan. Bukod pa rito, pareho nilang nakilala si Krishna sa isang NSS camp. Gayunpaman sa panahong yun, nahulog si Jyoti kay Krishna sa unang tingin pa lang at hindi nagtagal nalaman din ito ng binata. Pagkatapos noon, nagsimula silang magkita ng madalas at kalaunan ay nauwi sila sa romantikong relasyon at nahulog ng husto sa isa't isa sa puntong nagpasya silang magpakasal. Gayunpaman ang problema ay kabilang sa iba't ibang caste sina Jyoti at Krishna, kaya alam ni Jyoti na hindi papayag ang kanyang pamilya na pakasalan niya si Krishna at ngayon umabot na sa punto na hindi nila kayang mabuhay nang wala ang isa't isa. Sa makatuwid, binalak ni Krishna na magtanan na lang silang dalawa para magpakasal, pero hindi pumayag si Jyoti dahil kung makikipagtanan at pakakasalan niya si Krishna, magdudulot ito ng malaking kahihiyan sa kanyang pamilya at lipunan. Pagkatapos nito, nagsimula silang mag-brainstorming para sa isang ideya na magbibigay daan sa kanila ng magkatuluyan habang buhay. Ngayon, isang ideya ang sumagi sa kanilang isipan na kung gagawin nilang parang nawala sila tulad ng dalawang hindi kilalang katawan na matatagpo ang wala ng buhay na kahawig nila, matagumpay nilang mapapaniwala ang mga tao na patay na silang dalawa at sa gayon ay pwede na silang magkasamang mamuhay sa ibang estado. Ngayon, ang tangkad, katawan at hairstyle ni Simran ay parang kay Jyoti. Kaya natagpuan na nila ang kanilang unang biktima. Saka ay umalis si Krishna para sa kanyang pangalawang biktima, kung saan nakita niya ang kanyang kaibigang si Manjit na halos kahawig niya. Pagkatapos nito, kumilos ang magkasintahan. Tinawagan ni Jyoti si Simran at sinabihang pinatawag sila para sa rehearsal ng dula na gaganapin sa university. Samantala, tinawagan naman ni Krishna si Manjit para papuntahin sa templo. At sinabihang meron silang NSS camp. Sinabihan niya rin si Manjit na may ilang matataas din na opisyal ng militar ang pupunta sa camp na pwede nilang makilala. Kaya lang sa panahong ito, may ginagawa si Manjit sa university, kaya matatagalan pa siya sa pagpunta. Pero dahil sa nauna na ring dumating si Simran sa templo, dahil na rin sa pamimilit ni Jyoti, nang makita na magkasintahan ng dalaga, binigyan muna nila ito ng malamig na inumin na may halong pampatulog. Maya-maya pa nahimatay na si Simran at pagkatapos ay walang awang sinakal siya ni Jyoti hanggang sa malagutan siya ng hininga. Saka ay binihisan ni Jyoti ang katawan ni Simran gamit ang kanyang damit at pagkatapos ay binuhusan niya ng asido ang mukha nito para mabura ang kanyang pagkakakilanlan. Bilang karagdagan, iniwan ni Jyoti ang kanyang college ID card, Aadhaar card at mobile phone malapit sa katawan ni Simran para kapag matagpuan ng mga pulis ang katawan, iisipin nilang yun ay si Jyoti. Pagkatapos nilang tapusin si Simran, matagal nilang hinintay si Manjit na hindi na nakapunta sa templo dahil sa ginagawang trabaho sa university. Dahil sa hindi na nakarating si Manjit, umalis na lang sina Krishna at Jyoti sa kanilang lungsod at pumunta sa lungsod ng Chandigarh, mga 100 miles mula sa Panipat. Gayunpaman, hindi rin sila nagtagal sa Chandigarh. Sumakay sila ng bus mula roon at nakarating sa lungsod ng Shimla, na halos 70 miles mula sa Chandigarh. Dito, kumuha sila ng isang kwarto sa isang hotel na pinangalan ng Royal Hotel. Ngunit wala silang ideya na hinahabol na sila ng mga pulis at nang tuluyang matagpuan ng mga otoridad ang dalawa, nagulat din sila.
kung paano silang mabilis na natunton at nahuli ng mga pulis. Pagkatapos mabuksan ang buong kwento, nalubog sa matinding kalungkutan ang pamilya ni Simran dahil una tinapos ng dalawang walang puso ang kanilang anak para sa kanilang sariling kapakanan at pangalawa, hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na maihatid sa huling hantungan nito ang kanilang anak. Sa pagbabalik sa investigasyon noong September 7, nakilala ni Alok Dobi sa larawan na yun ang katawan ni Simran sa pamamagitan ng hikaw at pulseras na suot ng katawang natagpuan sa templo. Kaya lang hindi naniniwala ang mga pulis na hindi si Jyoti ang katawan kundi si Simran. Gayunpaman, sa panahon ng post-mortem examination sa katawan, nakakuha ang forensic team ng mga samples at pagkatapos kunan ng sample ng dugo ang mga magulang ni Simran, tumugma ang kanilang DNA sa katawang natagpuan sa templo. Pagkatapos nito, nalaman din ng pulisya na ang mga peking dokumento na ipinakita ni na Krishna at Jyoti sa hotel sa Shimla ay ibinigay kay Krishna ng isa sa kanyang mga kaibigan. Kaya't pagkatapos ng paghahayag na ito, inaresto din ng mga pulis ang nasabing kaibigan ni Krishna. Kasunod nito, iniharap ng pulisya sina Krishna at Jyoti sa korte kung saan sila ay ipinadala sa bilangguan. Samantala, nagpatuloy ang pagliliti sa kasong ito at noong 2020 sumakabilang buhay si Krishna sa kulungan dahil sa sakit. Sa panahong ito ang patotoo ng 26 na katao ay iniharap sa korte at sa huli noong March 28, 2023, idiniklara ng korte na nagkasala si Jyoti sa pagpatay kay Simran at hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Sa kasong ito, napakaswerte ni Manjit dahil nakatakas siya mula sa mga malagim na plano ni Jyoti at Krishna. Habang naniniwala naman ng marami na ang mastermind na si Krishna ay pinarusahan mismo ng kapalaran. Binawian kasi ito ng buhay sa kulungan dahil sa isang kakilakilabot na kapansanan. Ito lang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!